Catherine, umuwi ka na rito. Bilisan mo. Sabi ng kasambahay na si Aling Paloma sa kabilang linya. Ha? Bakit Aling Paloma? Anong mayroon? May nangyari ba dyan sa bahay? Catherine, nandito yung mister mo. Nasa bahay. May dalang ibang babae. Nalaki ang mga mata ni Catherine sa gulat. Ano pong ibig niyo sabihin, Aling Paloma? Hindi ko alam, Catherine. Basta nakita ko silang pumasok sa kwarto yung mag-asawa. Mas lalo pang nagulat si Catherine sa sinabi iyon na matanda. Binalot siya ng hindi masukat na kaba dahil sa sinabing ito ni Aling Paloma. Pinagpapawisan siya na malamig sa likod habang ang kanyang puso ay tumitibok ng sobrang bilis. Aling Paloma, papunta na ako dyan. Okay, sige. Bilisan mo ha. Ibinaba na nila ang kanilang phone. Nasa restaurant si Catherine ngayon upang gunitahin sana ang 3rd anniversary nila mag-asawa. Kaya pala 1 oras na siya naghihintay doon dahil may iba palang kasamang babae ang mister. At talagang dinala pa niya ito sa mismong kwarto nitong mag-asawa. Nagmadali siyang umalis ng restaurant at nagtungo sa parking lot at sumakay sa kanyang kotse. Habang nasa biyahe siya ay patuloy ang pagtibok ng kanyang puso ng napakabilis. Napaiyak pa siya dahil kung ano-anong bagay ang pumapasok sa imahinasyon niya na maaaring ginagawa ng asawa at ng babae nito. Matagal na niyang pinaghihinalaan na may ibang babae ang mister pero hindi niya ito makumpirma kaya pinili na lamang niyang magbulag-bulagan. Lagpas kalahating oras tsaka siya dumating sa bahay. Dali-dali siya nagtungo sa kanilang kwarto mag-asawa. Nang tangkain niyang buksan ng pinto ay ayaw nitong bumukas. Pinagpapalo niya ng malakas ang pinto habang sinasabi sa asawa na buksan iyon. Jonathan, buksan mo ang pinto! Buksan mo ang pinto! Pagsigaw niya habang patuloy na kinakatok na malakas ang pinto. Bumukas ang pinto matapos ang halos 10 segundo. Ang kanyang mister na si Jonathan ang nagbukas nito. Kumpleto pa naman ang damit ni Jonathan at walang bakas na kakasuot lang nito. Ang ibig sabihin ay hindi ito nakahubad sa loob bago siya dumating. Catherine, what's wrong with you? Tanong ni Jonathan. Hindi ito pinansin ni Catherine at sa halip ay nilagpasan niya ito at pumasok sa loob. Pagpasok ay nakita ni Catherine ang isang babaeng nakaupo sa kama nilang mag-asawa. Nakasuot ito ng puting bestida at may mahabang buhok na kulot ang dulo. Tumayo ang babae na magtugma ang mga mata nila. Hello, Catherine? Nakangiting pagbati na babae na parang walang problema na nasa kwarto siya na mag-asawa. Sino ka? Pagkompronta ni Catherine. Ako si Gregoria. I'm 25 years old and I am your husband's future wife. At nag-spark ito. Nabigla at naguluhan si Catherine. Ano? My husband's future wife? Yes, she is. Dahil magpapakasal na kami next year. Sabat ni Jonathan. Napaharap si Catherine kay Jonathan. Anong sabi mo? Magpapakasal kayo na babaeng yan? Kinuha ni Jonathan ang divorce paper sa table at inabot ito kay Catherine. May kasama pa itong ballpen. Here's the divorce paper, by the way. Pilmahan mo na so we can finalize this. No worries. I'll pay you 1 million kapag pinalmahan mo yan. Okay? Not a bad big deal, right? Napako ang tingin niya sa divorce paper dahil hindi siya makapaniwala na ginagawa ito ng kanyang mister sa araw pa man din ng kanilang anniversary. Catherine, pinmahan mo na ang divorce paper kasi that's the wisest decision you will ever made. 1 million pesos din yun. Sayang yun. Marami kang mabibiling bagay sa ganoong kalaking halaga. Sabi ni Gregoria. Gusto mang sumabog ni Catherine sa galit ay hindi niya magawa. Gusto man niyang umiyak ay hindi niya magawa dahil mas mangingibabaw sa sarili ang kanyang pride. Bakit mo ako gustong hiwalayan?
Gusto kong malinawan. Parang kailan lang. Sobrang sweet na sweet mo sa akin. Ang dami mo pang pangako sa akin na hindi mo pa natutupad. Matapang yung tanong. Simple answer. Hindi na kita gusto. Nawala na yung pagmamahal ko sa'yo. Nawala na yung lust ko for you. Tumingin si Catherine kay Gregoria. Narinig mo yun? We are married for 3 years. At hihiwalayin niya ako for those stupid reasons. Yun ba ang klase ng lalaking gusto mong pakasalan? Nag-cross arms si Gregoria. I love Jonathan so much. And if ever man na darating ang araw na magsawa na siya sa akin, hindi ako magpapakagaga na ipagpilitan ang sarili ko sa kanya. Kung gusto niya makipag-divorce sa akin. Okay, sure. No problem. I am willing to do it. Pero sa ngayon, gusto ko siya makuha. And that all matters to me right now. I see. Kaya pala you are attracted to each other. Pareho kayong basura. If that makes you feel better, no problem. But you can sign the divorce paper now. Sabi ni Jonathan. No, I won't do that. Hindi ko pipirma ang divorce paper. Dahil hindi ako makakapayag na maging maligaya kayong dalawa. Nilapitan ni Jonathan si Gregoria at hinalikan ito sa mga labi ng napaka-agresibo. Of course, ay sobrang nasaktan si Catherine sa nasaksihan. Halos 10 segundong naghalikan sina Jonathan at Gregoria. May sinasabi ka? What made you think na hindi kami magiging masaya kapag hindi mo pinirmahan ang divorce paper? Paghahamon ni Jonathan. What made me think that? Tingin mo ba, kapag naipakulong kita, magiging masaya ka pa ba? Inakbayan ni Jonathan si Gregoria habang tumatawa. Ako? Maipapakulong mo? Talagang tuluyan na kinain ng katangan ng iyong utak. Hindi mo ako maipapakulong. You're just a living trash. Kung ako sa'yo, Catherine, pirmahan mo na lang ang divorce paper. Hindi yung nag-iinarte ka pa. Your pride won't pay your bills. Sabi ni Gregoria. It won't pay my bills. Pero hindi lang pera ang mahalaga sa akin. Kahit na ano pang pagmamakaawa ang gawin niyo, hindi ko pipirmahan ang divorce paper na yan. May tapang sa mga mata niya. Okay. I'll make sure na pagsisisihan mo ang desisyon mong yan. Tignan na lang natin kapag hindi mo pagsisihan ito sa oras na nangangailangan ka ng malaking pera para sa pagpapa-ospital ng kapatid mo. Kumunot ang noo ni Catherine. Lalo siyang kinabahan. What did you say? Actually, my plan is sagasaan ng kapatid mo. At kapag nangailangan ka ng pera, ay lalapit ka sa akin at magmamakaawa na humingi ng 1,000,000 piso. Nilapitan ni Catherine si Jonathan at sinampal ito ng malakas. Walang hiya ka. Wag na wag mong gagalawin ang kapatid ko dahil kung hindi, ako mismo ang papatay sa iyo. Sa inyo nakabit mo. Galit na galit niyang sigaw. Sa galit ni Jonathan ay sinampal din niya ng napakalakas si Catherine. 4 na beses ito na mas malakas sa sampal ni Catherine sa kanya. Kaya naman tumilapan si Catherine at bumagsak sa sahig. Marahang nilapitan ni Jonathan si Catherine. Don't ever slap me in the face again. Ni si Mama hindi pa yan nagagawa sa akin. Ikaw pa kayang basura? Napakalakas naman ng loob mong gawin sa akin ito. Sino ka ba sa tingin mo? Umupo si Jonathan upang maging pantay ang ulo nila ni Catherine. Matapos ay hinawakan ni Jonathan ang buhok ni Catherine at mahigpit itong sinubunutan. Nag-aalab sa galit ang tinging ipinukol niya kay Catherine. Naiintindihan mo ba ako, Catherine? Napaiyak na lamang si Catherine. Kahit na ayaw niyang umiyak, ay kusang tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata dahil sa matinding takot kay Jonathan. Ngayon lang kasi niya nakitang ganito. Nakakatakot ang mister. Isa pala itong sadista. Muling tumayo si Jonathan. Nasa'yo kung gusto mong pirma ng divorce paper or not. Basta't binalaan kita. Kung ano man ang mangyari sa kapatid mo, wala kang ibang dapat nasisihin kung hindi ang sarili mo.
Ngumiti naman si Gregoria, imbis na maawa siya at makaramdam ng simpatsya para kay Catherine, ay natawa pa siya sa sitwasyon nito. You think you ate and left no crumbs? Ha, walang magagawa yung tapang mo rito kay Jonathan. He's like the boss. No, siya pala talaga ang boss. Asawa ka lang. Siya ang masusunod dahil siya ang may pera. Dapat nga, magpasalamat ka pa sa kanya dahil pinakasalan ka niya kahit sa kangkungan ka lang niya napulot. Ganito ka dapat pag-isip, Catherine. You should be in total submission. Dahil kung tutuusin, wala ka namang ambag sa buhay ko aside from giving your body to me. Hindi na lamang nagsalita si Catherine, sa halip ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang umiyak ng umiyak. Pag-isipin mo na mabuti ang desisyon mo dahil doon nakasalalay ang future ng kapatid mo. Dito nakasalalay kung magkakapaa pa ba siya or maybe baka kamay niya ang mapuruhan or baka doon na siya mamatay. Putting me on jail won't make your brother resurrected. At saka umalis ang dalawa. Iyak ng iyak si Catherine. Halos isang oras siya nag-iiyak sa kwarto. Napatingin na lamang siya sa picture frame nila mag-asawa. Sa larawang iyon ay sweet na sweet sila. Bumagsak pa ang larawang iyon at nabasag ang salamin nun. Tila ba pati ang picture frame ay tinatanggap ng katapusan ng kanilang relasyon. Nang araw ding iyon ay umalis siya ng bahay at nagpunta sa kaibigan niya si Joanne. Matalik niya itong kaibigan since high school. Ayaw niyang umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang dahil alam niyang kapag umuwi siya doon ay mag-iisip ng hindi maganda ang mga ito tungkol sa kanilang relasyon mag-asawa. Dito ay kinuwento lahat ni Catherine kay Joanne ang lahat ng mga nangyari. Galit na galit naman si Joanne para sa kanya. Napakawalang hiya talaga ng lalaking yun. Ako mismo ang papatay sa kanya kapag nakita ko siya. Noong niligawan ka niya, grabing effort ang ibinigay niya sa'yo. Tapos after 3 years, ganito lang ang gagawin niya. Pinagsisisihan kong nakilala ko siya. Pinagsisisihan kong mas pinili ko siya kaysa kay Robert. May galit at pagkamuhi sa mga mata ni Catherine. Hinimas naman ni Joanne ang likod ni Catherine. Super bait ni Robert. Sana nga, siya na lang ang pinili mo. Sobrang asensado na rin siya. Nakakapanghinayang. Pero wala akong magagawa. Mas pinili ko si Jonathan dahil sobrang tanga ko. Ito na rin siguro ang karma ko dahil mas pinili ko siya kahit na nagpakita na siya ng maraming red flags noon. Kasalanan ko ito dahil nagmahal ako ng bad boy kaysa sa good boy na kagaya ni Robert. Sorry friend, pinaalala ko pa sa'yo si Robert. No, it's okay. I feel like I deserve na maipamukha sa sarili ko ang kagagahan ko. Eh ano ng plano mo? Pipirmahan mo ba ang divorce paper or itutuloy mo ang kaso sa kanya? Actually, I know naman hindi ko basta-basta makakasuhan si Robert ng concubinage. Sigurado hindi rin siya magpapahuli. Besides, marami rin siya connection sa batas at politika. Kahit makasuhan ko pa siya, makakalaya pa rin siya. Mabuti na siguro na hiwalayan siya para makamove on na ako at makapagsimula ng panibago. Wala nang say-say pa kung itatali ko sarili ko sa kanya. Gusto ko na lang magkaroon ngayon ng peace of mind. True friend, alam ko masakit ito pero it's for the better naman, right? Ngumiti na lamang ng pilit si Catherine. Sa kabila ng ngiting iyon ay makikita sa kanyang mga mata ang pagdadalamhati para sa pagtatapos ng kanilang pagmamahala ni Jonathan. Kinabukasan nga ay umuwi si Catherine sa bahay nila mag-asawa. Pinirmahan niya ang divorce paper at kinuha ang mga gamit niya, kabilang ang 1,000,000 piso na nasa cabinet lamang ng kanilang kwarto. Matapos ay umalis na siya at umuwi sa kanyang pamilya. Nagulat ang buong pamilya niya nang siya'y umuwi. Of course ay nag-isip kaagad ng hindi maganda ang mga ito. Ipinaliwanag naman niya na hiwalay na sila ni Jonathan
Naggalit ang lahat pero wala namang magagawa ang mga ito. Ipinakita na lang ni Catherine sa kanyang buong pamilya na hindi masakit para sa kanya ang nangyaring ito upang less ang nararamdaman nilang galit para kay Jonathan. Nag-abot na lang ng pera si Catherine sa kanyang ina at ama upang makatulong sa mga ito. Ang ibang parte ng pera naman ay ipinagpatayo niya ng isang maliit na restaurant. Wala pang 2 buwan ng kanilang paghihiwalay ni Jonathan ay nalaman niyang pinatira na pala ni Jonathan ang kabit sa bahay nito. Bagamat hindi na siya nagulat ay nasaktan pa rin siya na sobra. Sa ngayon ay pinipilit pa niyang kalimutan ang pagmamahal niya para sa dating asawa. Hindi pa kasi naghihilom ang sakit sa puso niya. Gayunman ay nandyan naman ang kanyang buong pamilya na patuloy na nagbibigay sa kanya ng emotional support. Isang araw, habang nagkakahera siya sa restaurant, ay may isang lalaking pumasok sa loob. Na makita niya na mabuti ang itsura nito, ay bahagya siya nabigla at kinabahan dahil kilala niya ito. Ito ay walang iba kung hindi si Robert, ang dati niyang maliligaw na binasted niya para kay Jonathan. Ginapang ni Robert ang tingin sa buong paligid hanggang sa namataan siya nito sa may kahera. Matagal silang nagkatinginan hanggang sa lumapit sa kanya ang binata. Ngumiti sa kanya si Robert. "Kamusta, Catherine?" Nahiya naman si Catherine. Ngumiti siya. "Ayos lang ako, Robert. Ikaw, kumusta ka na? Mukhang asensado ka na ha." Gusto mo palang kumain?" Sige. Gutom na rin kasi ako." Sabi nito sabay hinimas pa ang tiyan. "Sige, maupo ka lang dyan ha. Anong gusto mong kainin?" Umupo nga si Robert sa isang upuan doon. "Kahit ano, hindi naman ako mapili sa pagkain." "May menu kami dito. Dito ka na mamili," sabi ni Catherine at kukunin pa sana ang menu sa may kahera nang pigilan siya ni Robert. "No need, Catherine. Alam mo kung ano ang mga gusto kong kainin. After all, we dated for like 1 year in the past." "Ganun ba? Sige, ako na ang magsaserve sa'yo ng pagkain." "Sure. Thank you, Catherine." At kumuha nga ng pagkain sa kusina si Catherine. Afritada at kanin na may kasamang macaroni ang inihanda niya. "Mama, ikaw na muna magkahera ha?" "Ha? Bakit naman? Nandyan po yung dati kong kaklase dati. Ilang taon na rin kami hindi nakikita. Almost 5 years na rin." "Ganoon ba? Saan?" "Nandun po," sabi ni Catherine at sinanyasan si Robert gamit ang tingin. "Siya? Teka, parang pamilyar sa akin ang lalaki niyan ha. Teka, siya pa yung maliligaw mo dati na nagbigay pa ng flowers sa bahay noong Valentine's Day?" "Opo, Mama." "Sige ma, iserve ko lang itong pagkain niya." "O sige anak, ako na ang bahala rito." Nang matapos ihain ng pagkain ay bumalik na siya sa dining area at nilapitan si Robert. Ipinato niya sa table ang pagkain. "Thank you, Kat. How about you? Hindi ka kakain?" Umupo si Catherine sa harap na upuan ni Robert. "Hindi na. Kumain na ako. By the way, pwede pang umupo rito?" "Oo naman. Why not? Actually, gusto ko nga rin na makapag-usap tayo. Matagal na nang huli tayo mag-usap." "Thank you. Kain ka lang dyan ha. Huwag kang mahiya sa akin." "Sure." At nagsimula nang kumain si Robert. "Kamusta na nga pala ang buhay mo? Balita ko, nasa Amerika ka raw." Ani ni Catherine. "Yup. After tayong graduate sa high school, may mag-asawang Amerikano na umampon sa akin. Pinag-aral nila ako sa Amerika. At after kong graduate ng college, pinag-manage nila ako na startup company nila. I have good news for you, by the way." Ano yun, Robert?" Pagtataka ni Catherine. "Ako na ang president ng kanilang kumpanya. I'm not sure kung alam mo ang kumpanyang iyon pero very popular yun sa Amerika. It was founded by my adopted parents before noong inampun nila ako. They treated me as a lucky charm dahil nga lumago ang kumpanya nila na ampunin nila ako."
Matawa-tawa pa si Robert dahil hindi naman siya naniniwala sa mga Lucky Charm at hindi rin naman siya naniniwala na may kinalaman siya sa pag-unlad ng kumpanya. Ngunit totoong noong siya ay naging presidente ng kumpanya, ay mas napalago pa niya ito. May estimated net worth na siyang $500 million. Ito ay sa loob lamang ng 2 taon na paninilbihan niya bilang presidente ng kumpanya. Natuwa naman si Catherine sa sinabing ito ni Robert. Wow! Congratulations, Robert! Alam kong asensado ka na sa buhay. Pero hindi ko alam na napakalayo na pala ng narating mo. Oo nga, I focus on my dreams dahil desidido ako umasenso sa buhay. Sawa na kasi akong minamaliit ang mga tao. Nahabag naman si Catherine. Biglang sumariwa sa isipan niya noong binubuli si Robert ng mga mayayamang estudyante ng kanilang eskwelahan. Pinagbintangan pa itong nagnakaw na nawawalang wallet ang isang kaklase dahil siya lang daw ang pinakamahirap sa buong classroom. But at the end ay nahanap din ang nawawalang wallet. Nalaglag lang pala ito mula sa bulsa na may-ari ng wallet. Pero kahit nahanap ang wallet, lahat ng estudyanteng nabintang kay Robert ay hindi humingi na pasensya sa binata. Mataas kasi ang pride nila at ayaw nilang humingi ng tawad sa taong tingin nila ay mas mababa sa kanila. Naalala ko nga yung Robert. Mabuti ay ginawa mong inspirasyon iyon at motibasyon para mas pag-igihan pa ang pagkamit sa mga pangarap mo. That's true. Ayoko kasing magdrama na lang habang buhay na mahirap lang ako. Wala namang mangyayari kung magrereklamo na lang ako na magrereklamo. Ngumiti na lamang si Catherine. Masaya siya para sa pagtatagumpay ni Robert. Napaisip lamang si Catherine kung ano na kaya ang buhay niya kung pinili niya si Robert imbes na si Jonathan. Siguro ay mas maganda na at peaceful ang buhay niya ngayon. Walang pinoproblema. Bumalik siya sa ulirat na mapansing bumabalik na naman ang panghihinayang niya sa maling desisyon niya sa nakaraan. Nga pala, kailan ka umuwi dito sa Pilipinas? Nitong last week lang. Nag-check-in ako sa hotel at doon muna ako sa labas ng 3 months. May asikasuhin kasi akong business dito. Magtatayo kami ng branch dito sa Pilipinas. Sa BGC, specifically. Wow! Congrats, Robert! Thank you, Kat. Nga pala, nag-usap kami ni Joanne kahapon. We met and eat at a restaurant. Marami siyang naikwento sa akin, including the divorce that you had with Jonathan. I am so sorry to hear that. Mapait nang ngumiti si Catherine. Nahihiya siya. Naibaba pa niya ang tingin niya. Alam mo na pala yun. Pero don't worry, ayos na rin naman ako ngayon. Unti-unti na ako nakaka-move on sa nangyari. Don't feel bad about me. Binitawan ni Robert ang kutsara at tinidor at pinunasan ng bibig gamit ang tissue. Hindi pa siya tapos kumain, pero nagpa siya siyang huminto muna dahil may mahalaga siyang sasabihin. Actually, I have something to ask you, Kat. Napaisip si Catherine. Are you still single right now? Siyempre naman. Kakahiwalay lang namin ni Jonathan. Maliligaw. Wala bang naliligaw sa'yo ngayon? Wala. Sino naman ang maliligaw sa babaeng diborsyada? Ako. Sabi ni Robert na kinabigla ni Catherine. Kinabahan din si Catherine at the same time. Anong ibig mo sabihin? If by chance, if gusto mo ko, gusto kong ipagpatuloy ang paliligaw ko sa'yo. Kahit diborsyada na ako? What's wrong being a diborsyada? It's not your fault na ang dati mong asawa ay isang asshole. Hindi mo kailangang ibaba ang sarili mo, Kat. Mas lalong kinabahan si Catherine. Hindi kasi nga inaasahan na matapos ang lahat, ay gusto pa rin siya ni Robert. Gusto mo pa rin ba talaga ako, Robert? Totoo ba talaga yun? Kat, my love for you has never disappeared. If I'm being honest, masaya ako na naghiwalay kay ni Jonathan. Kasi ang ibig sabihin nun, pwede pang maging tayo. Napalunok ng laway si Catherine sa sobrang kaba niya ay hindi na tumatakbo ng maayos ang utak niya. Nagsali ng tubig si Robert mula sa pitsil papunta sa baso at inabot niya ito kay Catherine.
Uminom ka muna ng tubig. Mukhang masyado ka nabigla sa sinabi ko. Tinanggap ito ni Catherine. Salamat. At ininom niya iyon. Naubos niya ng isang subo ang laman ng basong iyon, tsaka siya huminga ng malalim. Robert, if I'm being honest too, nitong mga nakaraang araw, palagi ako napapaisip kung ano na ang buhay ko ngayon, kung ikaw ang pinili ko. Siguro hindi magiging miserable ang buhay ko ng kagaya nito. Nalito naman si Robert dahil hindi siya sigurado kung ano pa talaga ang gustong ipunto ni Catherine sa kanya. Ang totoo niyan, kung gusto mo akong ligawan, sino ba naman ako para tanggihan ka? Wala naman ako may offer sa'yo. Wala na akong kahit na ano dahil kinuha na lahat ni Jonathan. Samantalang ikaw, sariwa pa. Don't say that, Kat. Huwag mong maliitin ang sarili mo ng ganyan. But it's true. Naisuko ko ng pagkababae ko sa dati kong asawa. There's no problem with that. Ang mahalaga, isinuko mo ang pagkababae mo sa asawa mo. Hindi kung kani-kanino. Marangal na babae pa rin ang tingin ko sa iyo, Kat. Kaya please, wag mong mamaliitiin ang sarili, okay? Napangiti naman sa tuwa si Catherine. Thank you, Robert. If gusto mo ko ligawan, I'm always here. Gusto kong itry kung mag-work pa ang relasyon natin, kung sakali. Napangiti din sa tuwa si Robert. Thank you, Kat. Promise, hindi ako katulad ni Jonathan. Hindi ko ipaparanas sa iyo kung ano ang naranasan mo sa kanya. I will make sure na you will never cry in our marriage if that happens. Thank you, Robert. Matapos ay nagbigayan sila ng numero sa isa't isa upang magkaroon pa rin sila ng komunikasyon. Matapos ay umalis din si Robert at sinabing may pupuntahan pa siyang business meeting. Bumalik naman si Catherine sa kahera kung saan naroon pa rin ang kanyang ina. Nakangiti lamang si Catherine na mga sandaling iyon na siya namang ikinataka ng kanyang ina. Huy! Hala! Ano yung ngiting yan? Ano ibig sabihin yan? Wala ma. Namiss ko lang siya. Mukhang gusto mo na yata siya, Catherine. I mean, naliligaw po siya. Alam ba niyang diborsyada ka na? Yes po. Alam na alam po niya. Eh ano naman nasabi niya? Ayos lang sa kanya? Sabi niya oo. Eh ikaw, handa ka na bang magmahal ulit? Ngumiti si Catherine. Oo. I know hindi pa masyadong matagal magmula nang maghiwalay kami ni Jonathan. Pero gusto ko pa rin itry. Ikaw ang bahala, anak. Hindi naman ako manghihimasok sa gusto mong gawin. Pati ang papa mo, hindi din manghihimasok. Gusto lang sana namin na masiguro na ang susunod mong magiging asawa ay hindi kagaya ni Jonathan. Sobrang layo po ng agwat ni Jonathan at Robert, Mama. Napakalayo po. Nagtitiwala ako sa iyo, anak. Basta nandito lang kami lagi, ha? Thank you po, Mama. Nang maggabi, bago matulog, ay nagpalitan nga ng messages sina Catherine at Robert para silang bumalik sa dati nilang relasyon noong kabataan nila. Naunang maligaw noon si Robert kay Catherine. Na mga panahong iyon ay may crush na talaga si Robert kay Jonathan. Halos 1 taong nanligaw si Robert. Sasagutin na sana noon ni Catherine si Robert, ngunit isang araw ay nagkaroon ng pagkakataon para magkakilala sila ni Jonathan. Nagkamabutihan sila ni Jonathan hanggang sa nagpakita nga ito sa kanya ng maraming senyales na gusto siya nito. Hanggang sa niligawan na siya ni Jonathan. Nang mga panahong iyon ay 2 na ang kanyang maliligaw. Bagamat nahulog na ang loob niya kay Robert na mga panahong iyon, ay pinili niyang basta din ito dahil matagal na niyang gusto si Jonathan. Nirespeto naman ni Robert ang desisyon niyang iyon. Pero ang pagbabastid niya kay Robert ay ang pinaka naging motibasyon ni Robert para mas yumaman pa. Naisip kasi ni Robert na kaya pinili ni Catherine si Jonathan ay dahil galing ito sa mayamang pamilya. Pero wala naman itong katotohanan. Hindi pinili ni Catherine si Jonathan dahil galing ito sa mayamang pamilya.
Sadyang gusto lang talaga ni Catherine ang pagkatao ni Jonathan na mga panahong iyon. Na mga sumunod na araw ay nagtuloy-tuloy ang pagkikita ni na Catherine at Robert at nanumbalik nga kay Catherine ang paggugusto niya sa binata. Isang araw ay kumain sila sa isang restaurant. Robert, hindi mo naman siguro iniisip na maghiganti sa akin dahil sa pagbasted ko sa iyo noon, hindi ba? Nahihiyang tanong ni Catherine. Natawa naman si Robert. Ano ka ba? Bakit naman ako maghihiganti sa'yo? Hindi naman ako immature para gawin yun. Natawa na rin si Catherine sa sarili. Ganun ba? Masyado lang kasi ako nag-overthink kasi hindi talaga ako makapaniwala na matapos mong matupad ang mga pangarap mo at maging successful ay mas pinili mo pa rin ako. Sino nagsabing natupad na ang pangarap ko? Tanong ni Robert. Hindi pa ba? Ang akala ko, ang pangarap mo ay yumaman at umasenso sa buhay. Oo, pero hindi iyon ang ultimate goal ko sa buhay. Ano bang ultimate goal mo sa buhay? Ang ikasal sa iyo. Nakangiting sabi ni Robert. Tumibok naman ang puso ni Catherine ng napakabilis. Kinilig siya ng sobra. Naibaba pa niya ang tingin dahil namumula siya dahil sa sobrang kilig at hiya. Uminom din siya ng tubig upang pakalmahin ang sarili. Huwag ka na mahiya, Catherine. Hindi naman na tayo bago. Basically, ipagpapatuloy lang naman natin ang naunsiyamin natin pag-iibigan noon. I think we're meant to be together. Pasensya na ulit, Robert, ha? Siguradong mas proud ka na sa akin kung hindi ako diborsyada. I mean, sino ba naman ang tao na gusto mag-asawa ng diborsyada o diborsyado? That's true. But if it's you, I don't care. Labis na kinilig si Catherine. Kat, simula ngayon, ayokong palagi mo nalang ibinibring up sa akin ang pagiging diborsyada mo. Okay? I don't want to hear that again from you. Ngumiti naman si Catherine. Thank you, Robert. Sisikapin kong wag ungkatin ang tungkol doon. Habang kumakain sila sa restaurant, ay pumasok sa loob ang dalawang tao. Ito ay walang iba kung hindi sina Jonathan at Gregoria. Nakapulupot ang braso ni Gregoria sa braso ni Jonathan. Nilibot nila ang kanilang paningin upang maghanap ng mga upuan hanggang sa makita ni Gregoria ang isang pamilyar na mukha. Nakita niya si Catherine na nakaupo sa isang seat kasama ang isang lalaking mukhang mayaman base sa suot itong taksito. Naintriga siya kung sino ang lalaking ito na tila bakadit ni Catherine. Honey, tignan mo kung sino tong babaeng nakita ko, sabi ni Gregoria habang nakapako ang tingin kay Catherine. Napatingin si Jonathan sa tinitignan ni Gregoria at nakita nga niya si Catherine. Napaisip siya kung ano ang ginagawa ng isang Catherine sa isang 5-star restaurant na tanging mayayaman lamang ang nakaka-afford. Nakatalikod mula sa kanila si Jonathan, kaya naman hindi niya makita ang mukha nito. Do you think nangaakit na ngayon ng mayamang lalaking babaeng iyon? Sabi ni Gregoria. Nagkibit balikat si Jonathan. Well, probably. Yan lang ang nakikita kong reason para makatapak ang mga paa niya sa ganitong kaingranding restaurant. I didn't expect her to do that. Nawala na yata siya ng kahihiyan. Lapitan natin? Pag-aya ni Gregoria. Ngumiti naman si Jonathan at nagtaas pa ng kaliwang kilay upang sumenyas na gusto niyang sabayan ang trip ni Gregoria. Nilapitan nga nila sina Catherine at si Robert. Tumayo sila sa gilid ng dalawa. Kumaway si Gregoria. Hi, Catherine. Mukhang may nabingbit ka ngayong rich guy, ha? Nagulat si Jonathan na makita si Robert. Kilala kasi niya ito at alam niyang nagsabay ang paliligaw nila kay Catherine noon. So it's you, that orphan guy that kept stealing students' properties. Sabi ni Jonathan na pangising-ngisi pa habang nagsasalita. Tila ba sinasadya niyang asalin si Robert. Kilala mo siya? Pagtataka ni Gregoria. Yup, dati siyang maliligaw ni Catherine noong high school kami.
Then he was known as that orphan guy na malikot ang kamay. Biglang nandiri ang tingin ni Gregoria kay Robert. Na-offend naman si Catherine at Robert sa tingin ibinigay na iyon ni Gregoria. Hindi yun totoo. Hindi malikot ang kamay ni Robert. Wala kang alam kaya huwag kang magpakalat ng mga kasinungalingan. Sineset up lang siya ng mga kaklase namin. If that makes you happy. Nangaasar na sabi ni Jonathan. By the way, anong ginagawa niyo dito, Catherine? Mukhang nagde-date kayong dalawa nitong si orphan guy. Robert ang pangalan niya. Stop calling him that. At wala kayong pakialam kung anong ginagawa namin dito. Just mind your own business. Pagtatanggol ni Catherine sa binata, siya kasi ang nasasaktan sa pag-iinsulto ng dalawa. Oh, by the way, Robert, mukhang asensado ka na ha. Sinong ninakawan mo at bigla kang parang nagbagong katauhan mo? Ngumiti si Robert. Mukhang ang dami mong katanungan sa akin, Jonathan. Are you that interested? Suddenly, I don't want to waste my time talking to you. So if you could just leave now, that will be highly appreciated. Natawa naman si Jonathan. Oh, mukhang ang galing mo na rin mag-English. Kung hindi lang kita kilala noon, I wouldn't think na magnanakaw ka. Shut up, Jonathan! Ano bang problema mo? Sigaw ni Catherine dahilan upang mapatingin sa kanila ang ilang mga tao sa loob ng restaurant. Hinawakan ni Robert ang kamay ni Catherine upang sabihing huwag ito magpadala sa bugso ng damdamin. Kalma, Catherine. Huwag ka sumigaw rito. Hindi ito katulad ng kalendarya mo na mga taga-squatter lang ang kumakain. Be professional here. Ani ni Jonathan. Gusto nang sumabog sa galit ni Catherine dahil sobrang asar na siya kay Jonathan. Hindi lamang siya naasar sa mga sinasabi nito, kung hindi maging sa tono ng pananalita nito at sa facial expression nito. By the way, Jonathan, sabi ni Robert at pinagmasdan si Gregoria mula paa patungo sa mukha. May panguhusga ang tingin niya. Looking at your mistress, mukhang nawalan ka na ng taste ngayon. From Catherine to whoever that is, ang layo na ibinaba ng taste mo. Anong sabi mo? Umayos ka, orphan guy. Wala kang karapatang husgahan ako ng ganyan. Naiinsultong sabi ni Gregoria. You don't need to reply, Miss Mistress. Hindi ko sinabi yun para tumugon ka. I'm just telling my opinion. But anyway, yep, tama nga hinula nyo. I and Catherine are dating. Nililigawan ko ulit siya, and I will take care of her. You just have no idea how much of a loss she is. Balita ko pala, may problema sa kumpanya nyo ngayon. I think yun ang dapat mong pagtuunan ng pansin, imbis na ang buhay ng iba. Naasar si Jonathan sa sinabing ito ni Robert. Paano mo nalaman ang tungkol doon? It doesn't matter. That won't resolve your company issue. At ngumiti si Robert nang nangaasar. Tara na nga, Jonathan. Iwanan natin ang mga feeling ng social climber na mga to. They are just ruining our day. Pamimilit ni Gregoria habang hinihila papalayo si Jonathan. Nagpahila na lamang si Jonathan habang isip-isip pa rin ang sinabi ni Robert tungkol sa kanilang company issue. Naghanap na lang sila ng mapapwestuhan na malayo kina Catherine at Robert. Are you okay? Tanong ni Robert. Ngumiti si Catherine. I'm okay. Huwag mo ako alalahanin. Ikaw, ayos ka lang ba? Of course I'm okay. Their words will never make me depressed. Graduate na ako sa ganyan. Over time, natutunan ko na rin na tanggapin ang mga masasakit na pang-iinsulto ng iba. Parang namanhid na ang puso ko sa mga ganyang pang-aasar. I know that it still hurts. By the way, huwag na natin pag-usapan ang tungkol doon. Just move on. I see. Pero, matanong ko lang, ano yung tungkol sa sinasabi mong company issue ng kumpanya ni Jonathan? Pagtataka ni Catherine. Yun ba? Their company is on the brink of nemesis. Palugin na ang kumpanya nila at naghahanap sila ng investors para mapanatili nila ang estado ng kumpanya nila. Dapat lang. Sana nga ay malugi ng kumpanya nila.
Nang malaman ng parents si Jonathan ang tungkol sa ginagawa ng anak nila sa akin, wala man lang silang pakialam sa akin. In fact, pinagtawanan lang ako ng mama ni Jonathan. At sinabing kasalanan ko ang nangyari sa kasal namin dahil hindi ako nagkakaroon ng anak. Ang tating naman niya, hindi ako pinapansin kapag nasa bahay kami. They don't really like me. Sana nga ay malugi ng kumpanya ng pamilya ng lalaking iyon para naman matigil na siya sa kayabangan niya at para na rin kalmahin sila sa pang-aapi nila sa'yo. Ni hindi mo pa nakakamit ang hustisya mo, right? Hindi na ako nag-e-expect ng justice, Robert. Ipagsasadyos ko na lang ang hustisya. Pero kung gagamitin man ng Diyos ang pagsasala ng kumpanya nila bilang hustisya sa pang-aapi nila sa akin, I will thank God for that. Matapos silang mag-date ay nagpunta sila sa bahay ni Catherine. Gusto na kasi ni Catherine na ipakilala sa kanyang mga magulang si Robert. Habang nasa kotse sila ni Robert, ay may ipinagtaka si Robert habang nagmamaneho. Nga pala, ipapakilala mo na ako sa parents mo, right? Oo, gusto na kitang ipakilala sa kanila. Pero, tayo na ba? Ikaw pa, ano bang balak mo? Hindi mo pa ako tinatanong eh. Ngumiti si Robert. Catherine, 2 weeks pa lang tayo nagkita ulit after so many years. Pero kahit 2 weeks pa lang tayo, pwede ba kitang maging girlfriend? Ngumiti rin si Catherine. Oo naman, walang problema. Sinasagot na kita. Iginilid ni Robert ang kotse at inihinto ang kotse. At saka niyakap na mahigpit si Catherine. Thank you, Kat. Thank you so much. You're welcome. Thank you too for accepting me. Ngayon, ipapakilala na kita sa parents ko bilang boyfriend ko. Nang dumating sila sa bahay ay ipinakilala na nga ni Catherine si Robert sa kanyang mga magulang at kapatid. Nasa sala sila ng bahay at nakaupo sa sopa. Teka anak, 5 months pa lang na maghiwalay kayo ni Jonathan na. Sabi ng kanyang amang si Francisco. Francisco naman? Ano kung 5 months pa lang? Si Jonathan nga. Pinagsabay sina Catherine at ang kabit niya. Bakit naman masama na may bago kaagad si Catherine after 5 months? Sabi ng ina. Ang iniisip ko lang naman ang sasabihin ng ibang mga tao. Kung sa akin lang wala namang problema iyon. At saka, kilala ko itong si Robert. Minsan na rin itong nanligaw kay Catherine noon. Mabuti nga at tinanggap pa niyang anak natin. Kaya wag na natin silang pigilan. Hindi ko naman sa pinipigilan, mahal. Tumingin si Francisco kay Robert. Robert, sigurado ka na ba talaga sa nararamdaman mo para sa anak ko? Baka naman gawin mo kay Catherine ang ginawa ng kumag na yun sa kanya. Hanggat maaari ay ayaw ko na mangyari yung muli. Tito, ipinapangako ko po hanggang sa kamatayan ko at nangangako po ako sa Panginoon na hindi ko po lolokohin ang anak ninyo kahit na kailan. Mamahalin ko po siya na sobra. Kung hindi ko man po mahigitan ang pagmamahal niyo kay Catherine, ay susubukan kong pantayan man lang yun. Nagkatinginan naman ang mag-asawa at napangiti. Kung ganun, ay pinagkakatiwala na namin sa iyo si Catherine. Napangiti sa tuwa si Robert. Walang kalagyan ang tuwa sa puso niya ngayong tinanggap siya ng mga magulang ni Catherine. Maraming salamat sa inyo, tita, tito. Ikaw naman, Jacob, anong masasabi mo rito kay Robert? Tanong ng ina. Kung saan masaya si Catherine, ay nakasuporta ako. Siguro naman, ay natuto na siyang pumili ng tamang lalaki matapos ang panloloko sa kanya ng Jonathan na yun. Huwag ka mag-alala, kuya. Matalinong desisyon na ang gagawin ko ngayon. Sigurado akong hindi ko na pagsisisihan ang magiging desisyon ko ngayon. Sa huli ay bukas loob ngang tinanggap ng pamilya ni Catherine si Robert. Nakikita rin kasi nila kay Robert na mabuting taong ito. Sobrang gaan ang pakiramdam nila sa binata. 5 buwan ang lumipas. Sa Makati ay ipinatawag si Jonathan ng kanyang ama sa kwarto nito. Papa, bakit niyo po ako pinatawag?
Tanong ni Jonathan. Galing pa kasi siya sa apartment niya sa BGC at kinailangan niyang umuwi dahil sa pagpapatawag ng ama. May importante akong sasabihin sa iyo, Jonathan. Ano po yun pa? Ang totoo niyan ay sobrang laki ng nailugi ng kumpanya natin sa third quarter ng taon. Kailangan pa natin ng investors para lang masuportahan ang kumpanya natin. Kapag hindi tayo nakahanap ng investors, wala akong ibang magagawa kung hindi ang ibenta ang kumpanya. Doon ako kukuha ng impambabayad natin sa laki ng utang natin. No pa, that can't happen. Magiging presidente pa ako ng kumpanya. Ayokong ibenta niyo ito. Kung ayaw mo talaga mangyari iyon, pues maghanap ka ng investors na may mahigit kalahating bilyon. Yun lang ang pag-asa mo para makaahon tayo sa kahirapan. Kalahating bilyon? Sino naman na mag-i-invest ng ganoong kalaking pera para sa kumpanyang papalubog na? Is that means sumusuko ka na? Kung oo, kung ganon, ibenta na lang natin ang kumpanya. Total, matanda na rin naman na ako. 30 years ko rin pinamunuan ng kumpanya. Mahabang panahon na rin yun kung tutuusin. Nagbuntong hininga si Jonathan. Pero pa, sobrang laki ng dinedeman nyo. I know someone na maaaring makatulong sa atin. Kausapin mo siya at doon ka humingi sa kanya ng pabor. Sino po? He's a Filipino, but he was a naturalized American. Nasa Pilipinas siya ngayon for business matters. I heard na sobrang lumago ang company nila sa Amerika. I heard na dadalo siya sa isang business gathering sa isang event bukas. Kaya hanapin mo siya roon. Ano pong pangalan niya? Robert Smith ang pangalan niya. Okay po. Pupunta po ako roon. Hahanapin ko po siya. Kinabukasan, sinundo ni Robert si Catherine sa bahay nito. Dala niya ang kotse niya na siya nilang sasakyan patungo sa isang business gathering sa isang hotel sa Maynila. Kanina pa naghihintay sa'yo si Robert. Ano ka ba? Bilisan mo na! Sabi ng ina ni Catherine. Sorry Robert, kung natagalan ako, make sure ko kasi na magandang itsura ko roon. Sigurado kasing puro mayayaman ang mga dadalo roon. Ayoko namang magmukha akong ewan doon. Nahihiyang paliwanag ni Catherine. No, ano ka ba? No problem. Take your time. Marami pa naman tayong oras. Ma, alis na po kami ha. Kayo na po munang bahala sa restaurant natin. Oo, ako nang bahala roon. Kami ng kuya mo. Robert, alagaan mo itong si Catherine ha. Huwag mo siyang pababayaan at ingatan mo siya na parang isang perlas. Opo tita, gagawin ko pa talaga yan. O sige na, umalis na kayo at baka malit pa kayo. Natapos ay umalis na nga sina Robert at Catherine sakay ng kotse. Siguradong marami kang mamamata ang mga business person doon, Catherine. Maraming mga sikat na personality sa larangan ng business. Ang dadalo roon. Sana makatulong ang business gathering na iyon para marami akong matutunan when it comes to business. Gusto ko kasing palaguin ang restaurant ko. I will definitely help you as well. Ngumiti si Catherine. Nang dumating sila sa venue ay marami na ang tao doon. Pero malawak naman ang venue. Kaya hindi mukhang siksikan. Marami mga high table ang nakapwesto roon, ngunit walang upuan. Nakatayo lamang ang mga negosyante roon at mga aspiring entrepreneur habang pinag-uusapan ang kanilang negosyo. Napakagagara ng kasuotan ng mga ito, pero mayroon din namang mga simpleng damit lang. Pero kahit simpleng damit lang ang mga ito, ay makikitaan ng pagiging mayaman ng mga ito. Maraming nakitang sikat na personalidad si Catherine sa lugar na iyon, kaya halos mas starstruck siya. Maya-maya ay nagsimula na magsalita ang host na isang sikat na motivator sa internet. Marami itong sinabi tungkol sa kabataan niya na nagpa-inspire naman sa mga aspiring entrepreneur na naroroon. Maging si Catherine ay na-inspire din sa kwentong ito ng motivator. Hanggang sa may sinabi ang motivator. Nga pala, alam niyo bang naririto ang sikat na Filipino businessman na si Robert Smith? Sabi ng motivator. Siguradong familiar na ang pangalan niya sa inyo.
at sigurado ring hindi nyo pa nakikita ang mukha niya, ito na rin ang right time para makilala nyo talaga kung sino siya. Napatingin si Catherine kay Robert. Robert Smith? Ikaw yun. Alam mo ba to? Hindi ko alam na alam nilang nandito ako actually. Paliwanag ni Robert. Sa kabilang banda naman, nasa venue na rin si Jonathan kasama si Gregoria. Na marinig ni Jonathan ang sinabi ng motivator, ay napatingin siya sa harapan upang hintayin doon na magpakita si Robert Smith. Robert Smith? Nandito ka na ba? Tanong ng motivator habang ginagapang ang tingin sa harapan. Grabe, kinakabahan ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Nahihiyang sabi ni Robert. Sige na, umakit ka na. Okay lang yan. Pero unang beses kong aakit sa itaas at maging public speaker. Ay di mas maganda. Magiging memorable ito sa'yo. Ay sige na nga, aakit na ako. Sabi mo eh. At ngumiti si Robert. At nagtungo na nga sa harapan si Robert at nagpakilala bilang Robert Smith. Nagpalakpakan ang mga tao sa venue. Samantalang sina Jonathan at Gregoria ay gulat na gulat. Nabitawan ni Gregoria ang baso ni Jonathan habang nanlalaki ang mga mata. I know Robert Smith's name, pero hindi ko alam na siya pala yun? All this time, siya pala ang sikat na Filipino businessman na iyon sa Amerika? Sabi ni Gregoria. I can't believe this either. Buisit. Why? Pagtataka ni Gregoria. Sinabi sa akin ni Papa na kailangan kong hanapin si Robert Smith para kumbinsihin siya mag-invest sa company. Sa kanya nakasalalay kung maisasalba pa namin ang kumpanya. Oh my God! Natapos natin siyang pagsabihin naman kung ano-ano that day? Do you think makukumbinsin natin siya mag-invest sa company? No. Isn't that obvious? The answer should be yes. Kailangan mo siyang kumbinsin by all means. Dahil kung hindi, mawawala sa ating company. Ayokong pulutin na lang tayo sa kung saan-saan. I can see myself being with you while you have nothing. Sino ba nagsabi sa'yong sumusuko na ako? My company is only mine. Hindi ako makakapayag na mabili iyon ng kung sino-sino. Kumbinsihin mo siya by all means. Naintindihan mo? I will do that, Gregoria. Siguro naman hindi ganun kalaki ang galit niya sa akin. Kung isasantabi niya ang personal grudge niya sa akin, sigurado magugustuhan niya ang business proposal ko sa kanya. Sana lang ay sundin niya ang decision based on business-wise. Nagkwento si Robert Smith tungkol sa naging buhay niya noong kabataan niya. Sinabi niya ang tungkol sa pag-iwan sa kanya ng kanyang mga magulang sa kanyang lola dahil nag-asawa ang mga ito ng bago. Mag-isa siyang pinalaki ng lola at sa edad na 10 ay namatay ang kanyang lola kaya naiwan siya mag-isa sa mundo. Matapos ay inampun siya ng isang pulubi sa kalsada. Habang siya ay isa ring pulubi, ay ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-aaral. Pinagbuti niya ang pag-aaral habang nangangalakal para lang may maipakain sa sarili at sa pulubing umampun sa kanya. Nang mamatay ang pulubing umampun sa kanya sa edad na 15 taong gulang, ay naging mag-isa siya ulit. Dito ay muli siyang inampun na mag-asawang negosyante na siya nagpaaral sa kanya hanggang sa second year college. Ngunit kaagad din siyang binitawan dahil nalugi ang mag-asawa. Matapos ay inampun siya ng mag-asawang Amerikano nang malaman nila ang kalagayan niya sa buhay at lalo na nang malaman nilang marami itong achievement sa school. Doon nagsimula ang pagbabago ng kanyang buhay. Maraming naantig sa buhay ni kinuwentong ito ni Robert. Kinapulutan nila ng aral ang pagpupursigi ni Robert na hindi hadlang ang kahirapan upang mangarap sa buhay. Na magkwento si Robert ay tsaka nalinawan si Jonathan kung bakit ganito na ito kayaman ngayon. Nagpalakpakan ang mga tao matapos siya magkwento. Matapos ay bumaba rin si Robert at muling bumalik kay Catherine. Tsaka naman nakita ni na Jonathan at Gregoria si Catherine. Mukhang kasama pa pala niya ang babaeng iyon. Naiirit ang sabi ni Gregoria. For sure that wish will be the reason why tatanggihan ni Robert ang alok ko. Baka sabihin niya kay Robert na
i-reject ang business proposal ko. After all, mukhang patay na patay pa naman ang lalaki iyon sa kanya. I don't care about that, bitch. Puntahan mo na ang Robert na yun at makiusap ka sa kanya na mag-invest. Dito ka lang, sabi ni Jonathan. At nilapitan nga ni Jonathan si Robert. Sumunod din naman kaagad si Gregoria dahil hindi siya mapakali na nasa malayo siya habang hindi naririnig ang mga nangyayari. Robert! Nakangiting tagtawag ni Jonathan at inilahad ang kamay upang sana ay makipagkamayan kay Robert. Napatingin naman si Robert sa kanya, lalo na sa kanyang kamay na nakalahad. Kung hindi lang dahil may mga tao sa paligid na nakatingin sa kanila, ay hindi dapat kakamayan ni Robert si Jonathan. Pero bilang professional, ay tinanggap na lamang niya ang kamay ng negosyante. Pilit nang ngumiti si Robert at maging si Jonathan. I didn't know na ikaw pala ang sikat na Robert Smith ng Amerika. What a surprise! Tumingin siya kay Catherine. Oh, dito ka rin pala, Catherine. Nice to see you again. Uminom lang ng tubig si Catherine at hindi sumagot. Jonathan, please, don't make a scene here. This is not the best platform para magpaka 7-year-old spoiled brat. Sabi ni Robert. Tumawa si Jonathan. Ano ka ba? Hindi ako naparito para gumawa ng gulo. In fact, I have a business proposal sa'yo. Kumuha ng calling card sa bulsa na nasa loob ng suit si Jonathan at inabot ito kay Robert. Here's my calling card. Please call me there para mapag-usapan natin ang business proposal ko sa'yo. Sigurado magugustuhan mo ang mga nakahanda kong proposal sa'yo. Ngumiti si Robert at kinuha ang calling card mula sa kamay ni Jonathan. Natuwa naman si Jonathan na gawing iyon ni Robert, ngunit natameme siya sa sumunod na nangyari. Binuksan kasi ni Robert ang kanyang suit at ibinalik sa bulsa niya ang calling card. I don't need this, Jonathan. I won't invest in your company if that's what you want. Lumunok ng laway si Jonathan. Pakiramdam niya ay napahiya siya. Robert, I know na may galit ka sa akin because of my past with Catherine. But business-wise, kung isasantabi mo ang emosyon mo sa akin, siguradong magugustuhan mo ang proposal ko. Magbibigay ito sa'yo ng malaking pera. Jonathan, there's something you need to understand here. I have my pride and principle. Hindi lahat ng bagay ay tungkol sa pera. Kung ako ang tatanungin mo, I don't care kung magsalang kumpanya nyo. You remember what you told me 10 years ago? Noong sabay nating nililigawan si Catherine, you kept talking about your company. Ipinagmamalaki mo yun sa akin at sinabi mong ikaw ang pipiliin ni Kat dahil kayo ang mayaman at ampun lang ako. Gusto kong mawala ang kumpanya pinagmamalaki mo. Gustong sumagot ni Jonathan, ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam kasi niyang kapag nagpadala siya sa kanyang emosyon, ay siguradong lalong hindi maganda ang kalalabasan nun. Robert, please, take my calling card and we will talk again soon. For now, gusto ko na magpahinga. Pag-usapan na lang natin ito sa mga susunod na araw. Sa pilitang inilagay ni Jonathan ang calling card sa bulsa ng pantalon ni Robert. Alam kasi niyang hindi ito tatanggapin ni Robert. Samantala, matapos noon ay umalis na nga si Jonathan at sumunod din kaagad si Gregoria. Naiwan sina Robert at Catherine. Robert, sinabi pa talaga niya yun sa'yo noon? Sabi ni Kat. Yes, ipinagmalaki niya sa akin ang kumpanya nila noon at sinabi ang mga bagay na iyon. I hope na hindi mo iniisip na totoo yun. Hindi ko siya sinagot dahil sa kumpanya niya. Mahal ko lang talaga siya at that time. Tinignan ni Robert sa mga mata ni Catherine at hinawakan sa magkabila ang balikat. Kat, you don't need to explain. I never doubted you. Hindi ganun ang tingin ko sa'yo. Niyakap na lamang ni Catherine si Robert dahil sa sobrang saya. Samantala, galit na galit si Jonathan nung pumasok sa kanyang kotse at pinaandar ito. Pinalo pa niya ng marahas ang manibela. Buwisit talaga. Umasenso na ng kaunti. Ang akala niya kung sino na siya. Jonathan, kumalma ka. Hindi mo pa nga na-represent sa kanyang business proposal mo eh. Huwag ka sumuko kaagad.
Hindi ako sumusuko, pero alam kong kahit na anong gawin kong pagkumbinsi sa kanya, for sure na i-reject pa rin niya ang proposal. Ayaw mo sumuko, pero kumbinsido ka nang hindi niya tatanggapin ang proposal mo? Hindi pa pagsuko ang tawag doon? What do you want me to do? How about maghanap ka ng ibang investors? Baka may doon pa siyang iba. I'll try for the last time. Kapag hindi pa rin siya pumayag, bahala siya. Hindi ako luluhod sa harapan niya para lang tanggapin ang proposal ko. After all, it's his loss. Jonathan, remember, kapag hindi mo nakuha ang kumpanya, tapos na tayo. Di tapos na tayo. Tingin mo ba nagmamakaawa ako sa iyo magstay? I will never do that. Nagalit naman si Gregoria. Sinamaan niya na mabagsik na tingin si Jonathan. If that's the case, I shouldn't have chosen you over Samuel. He's so much better. Ang kapal naman ng mukha mo mag-demand when you have nothing to offer to me except your body. You shut up! Gumawa ka na lang ng paraan para hindi mo wala sa iyong kumpanya. And stop complaining! Gregoria, you don't need to leave me. Dahil ako na mismo ang makikipaghiwalay sa'yo. Let's break up. At lumabas ka sa kotse ko. At iginilid niya ang kotse at huminto. In the middle of the road? Yes, in the middle of the road. Mabalasik na tinignan ni Gregoria si Jonathan. Kahit nasasaktan siya, ay mas nanaig sa puso niya ang pride. Sure, hindi ka kawalan sa akin, Jonathan. I curse you! At saka ito bumaba ng kotse. Nagpatuloy naman sa pagmamaneho si Jonathan. Napasabunot na lang na buhok si Gregoria. At doon, nagwawala. Sigaw siya ng sigaw. Sising-sisi siya dahil mas pinili niya si Jonathan kaysa kay Samuel na naliligaw sa kanya. Habang nagmamaneho siya ng kanyang kotse, ay nagring ang kanyang phone. Padabog niya itong sinagot. Hello! Sigaw niya. Hello? Ganyan ba dapat ang tono ng isang taong may pinagkakautangan? Naiinsultong sabi sa kabilang linya. Ito ay walang iba kung hindi ang negosyanteng pinagkakautangan niya. Pasensya na po, sir. Hindi ko po alam na kayo pala yan. Kailan ka magbabayad ng utang mo 10 milyon? Ang sabi mo sa akin kahapon ka magbabayad ng utang mo. Sir, sorry. I was unable to find money. Anong pinagsasabi mo dyan? Ang yaman-yaman ng pamilya mo, tapos yan ang sasabihin mo? Oh, edi humingi ka ng pera sa papa mo. Di ba? Lagi naman ang pera ng papa mo ang bukang bibig mo. Sir, within the next 2 weeks, I should be able to find money. Please, bigyan mo ako ng 2 linggong palugit. Okay, sige. 2 weeks lang ha. After 2 weeks, hindi na kita mapagbibigyan pa. Pasensya na lang tayo. Ako na mismo ang lalapit sa papa mo para sabihin ang mga illegal na bagay na ginagawa mo. Sir, please don't. Huwag niyong sasabihin yun kay papa. Pinatay na nang nasa kabilang linya ang phone nito. Lalo namang nainis si Jonathan. Na mga sumunod na araw ay naghanap nga siya ng mga negosyante na maaari mag-invest sa kumpanya nila. Araw-gabi ay hindi siya sumusuko. Napapagod na siya sa kakapaliwanag sa bawat possible investor na nilalapitan niya. Ngunit wala talaga ni isa sa mga ito ang tumanggap sa proposal niya. Kaya wala siyang ibang nagawa kung hindi ang pilitin si Robert. Nagtungo siya sa office si Robert sa BGC. Hindi pa siya pinapasok doon ng tauhan ni Robert dahil nga wala naman siyang appointment. Anong ginagawa mo rito, Jonathan? Tanong ni Catherine nang dumating ito. Catherine, I want to talk to Robert. Please, help me go there. Mr. Guo, I know him. Pwede siyang sumabay sa pagpasok ko. Sabi ni Catherine sa empleyado roon. Okay, sige po ma'am. At naglakad na nga sila patungo sa elevator. Doon ay hinintay nilang bumaba ang elevator upang makasakay sila rito. What are you doing here, Catherine? In those clothes? Pagtataka ni Jonathan. Nakasuot kasi na pang-opisina si Catherine. Ito ba? Since last week
Ako na ang sekretary ni Robert. He wants to help me with business. Paano ang restaurant mo? Ang kuya ko na ang nagmamanage doon. He wants me to help him with this company. Siya na kasi ang president ng company since namatay na ang adoptive father niya. Ang adoptive mother naman niya ay matanda na rin at ibinigay na sa kanya ng buo ang company. I see. Good luck din. Nang bumaba ang elevator ay sumakay na sila doon. Tahimik lamang silang sumakay doon hanggang sa marating nila ang 14th floor. Kumatok sa pinto si Catherine at pinuksan ang pinto. Good morning, sir. Ano ka ba? Huwag mo na akong tawagin, sir. Just call me Robert. Sabi ni Robert at saka niya nakitang nakabuntot si Jonathan kay Catherine. Oh, why is he here? Gusto ka daw niya makausap, Robert. I hope this is okay. Ayaw sana makausap ni Robert si Jonathan dahil alam niya kung ano ang pake nito. Pero dahil isinama na ito ni Catherine sa pag-akyat, ay pumayag na siya. Maupo ka. Utos si Robert kay Jonathan at nagtungo sila sa mini sala ng opisina. Nag-breakfast na po ba kayo, sir? Tanong ni Catherine. Just call me Robert. Pero, I'm still your secretary. I mean, gusto ko sanang ihiwalay ang relationship natin sa trabaho. Ngumiti naman si Robert ng may pagsuko. Kung siya ang tatanungin ay ayaw talaga niya, pero palagi niya sinusunod si Catherine dahil nga mahal niya ito. Okay po. By the way, sabay na tayo mag-breakfast later. After we talk. Tumingin siya kay Jonathan. How about you? What kind of coffee do you want? I'm okay. Hindi na ako iinom. I don't want to waste your time. Gusto ko lang na ipaliwanag sa iyo ang business proposal ko na mabilis. Nagbuntong hininga na malalim si Robert. Jonathan, I'm not interested in your proposal. Whether maganda pa yan or not. I hope you respect my decision. Biglang lumuhod sa harap ni Robert si Jonathan na siya namang ikinabigla ni na Robert at Catherine. Napatakip pa ng bibig si Catherine dahil hindi niya ito inaasahan. Nakababa lamang ang tingin ni Jonathan dahil hindi niya ito magawang iangat gawa ng kahihiyan. Please don't do that, Jonathan. Walang magagawa yung pagluhod mo. My decision is firm and solid. I tried to ask as many possible investors as I could, pero none of them is able to help me. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Kapag hindi ka nakapag-invest sa company, sigurado nang mawawala iyon sa amin. I know I said a lot of bad things to you, kaya please forgive me. Okay, fine. I already forgiven you, but I will still not invest in your company. Pero hindi mo pa nakikita ang proposal ko. Again, although we have the money, may nakaplano na ako para sa mga yun. Humarap si Jonathan nang nakaluhod kay Catherine. Catherine, please convince him. Alam kong mahal na mahal ka niya at susundin niya ang magiging desisyon mo. Please. Jonathan, please tumigil ka na. Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Ayokong pakialaman ang desisyon ni Robert pagdating sa negosyo niya dahil kulang ang knowledge ko about them. Kaya don't do this. You're just making us uncomfortable. Kung gugustuhin mo, kaya mong gawin yun, Catherine. Please, kung ano man ang mga nagawa ko sa'yo noon, patawarin mo ko. Alam kong malaki ang pagkakasala ko sa'yo. Jonathan, please stop. I already forgiven you. That's why masaya na ako ngayon. There's no point na magtanim ng galit sa'yo. But again, walang kinalaman niya sa gusto ni Robert. Please, umalis ka na, Jonathan. Bago pa man kami tumawag ng security. Utos si Robert. Nagbuntong hininga si Jonathan na may pagsuko. Matapos ay tumayo siya at pinagpag ang bandang tuhod ng kanyang pantalon. Iiwan ko dito ang USB. Please watch my proposal at hihintayin ko ang email niyo. Nasa presentation ang email ko. Matapos ay umalis na si Jonathan. Umupo si Catherine sa harap ng sopa na kinauupuan ni Robert. I'm so sorry, Robert. Hindi ko pala talaga siya dapat inakyat dito. No problem, Catherine. Forget about it. Pero, ayaw mo ba talagang tignan ang business proposal niya?
Malay mo naman magustuhan mo. I mean, if you set aside your past with him, baka mag-work. Kat, huwag kang maawa sa kanya. He deserves all of this. I mean, hindi naman ito tungkol sa awa ko sa kanya. Please don't do this, Kat. Nagsaselos ako. Nagbuntong hininga si Catherine at gumiti upang bigyan ng assurance si Robert na wala itong dapat na ikaselos. Sorry Robert, hindi na kita pipilitin. By the way, breakfast na tayo? Sure. Samantala, nagpatuloy pa sa paghahanap ng investor si Jonathan, ngunit wala talaga siyang mahanap. Hanggang sa binantaan pa siya ng pinagkakautangan niya ng pera. Isang araw ay illegal siya nagwaldas ng pera mula sa bank account ng ama. Doon siya kumuha ng perang ipinambayad niya sa pinagkakautangan niya. Alam niyang malalaman ito ng kanyang ama, pero wala na siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay mawala na sa landas niya ang pinagkakautangan niya. Isang linggo ang lumipas ay nalaman nga ng kanyang ama ang illegal na pag-withdraw niya sa bank account nito. Sinubukan man niyang magpaliwanag ay hindi pa rin siya nakaligtas sa mga hampas ng ama sa kanya gamit ang golf. Galit na galit ito sa kanya. Samantala si Gregoria naman ay sinubukan makipagkita kay Samuel. Pero na magkita sila ni Samuel sa isang restaurant ay nagdala ng ibang babae si Samuel. Bakit kayo magkasama ni Louie? Pagtataka ni Gregoria. Siya na ang girlfriend ko, Gregoria. I told her na gusto mong makipagkita sa akin so nakiusap sa akin na sumama. I hope that's okay. Nagulat si Gregoria. Kayo na? How did that happen? Niligawan ko siya at sinagot niya ako. End of the story. Inaasar mo ba ako? You know all too well kung bakit ko gusto makipagkita sa'yo. What do you mean? Hindi ko alam actually. Me and Jonathan have already broken up. May chance ka ulit na maligaw sa akin. Nag-smirk at nag-cross arms ang girlfriend ni Samuel. You're funny, Gregoria. Nawalan ka na ba ng kahihiyan? Huwag kang makialam dito, Louie. Problema natin ito. Besides, ang kapal naman ng mukha mong patulan ang maliligaw ng kaibigan mo. You're desperate. Matapos mong manila ng pamilya ng iba at maging kabit, gusto mong balikan si Samuel? Why would he choose you? Unless nasisiraan na ng bait si Samuel, hindi ka niya pipiliin. Louie is correct. Wala na akong gusto sa'yo, Gregoria. A woman who ruins a family is not the woman that I would want to marry. Pagsang-ayon ni Samuel. Just stay whatever low position you are, sabi ni Louie. Yun lang ba ang reason mo kaya ka nakipagkita sa akin? Maiba ka pa bang sasabihin? Pinagmumura ni Gregoria sina Samuel at Louie matapos nun. Pero hindi na sumagot pa ang dalawa at sa halip ay umalis na lamang sila at hinayaan ng pagwawala ni Gregoria. Naiwang mag-isa si Gregoria na galit na galit. Pakiramdam kasi niya ay pinagtaksilan siya ng isang kaibigan. 5 buwan ang lumipas. Sa mismong kaarawan ni Catherine ay nagpropose ng kasal si Robert. Nasaksihan ng pamilya at mga kaibigan ni Catherine ang proposal na iyon. Sigurado na si Robert sa kanyang nararamdaman para kay Catherine. Hindi naman tumanggi pa si Catherine at kaagad din siya nag-yes sa tanong nitong, "Will you marry me?" Dahil sa marriage proposal na iyon ay mas naging memorable ang 31st birthday ni Catherine. Nang sumunod na 6 na buwan ay kinasal na nga silang dalawa. Maraming natutunan si Catherine sa pagnenegosyo dahil sa tulong ni Robert. Maliban doon ay binili din nila ang kumpanya ng ama ni Jonathan sa halagang 2 billion pesos. Ipinagkatiwala ni Robert ang pamumuno sa isang kilala niyang negosyante at ang naging vice president ng kumpanya ay si Catherine. Malaki na kasi ang tiwala niya sa kakayahan ni Catherine. Alam niyang kaya niya ang ganitong kabigat na responsibilidad. Kasi Catherine ay ang vice president ng kumpanya. Si Jonathan naman ay manager lamang ng kumpanyang ipinagmamayabang niya noon. Tila ba
bumaliktad ang kanilang sitwasyon. Dahil sa kanyang kasamaan at kayabangan ay hindi hinayaan ng Panginoon na magtagumpay siya sa buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwento para sa araw ni ito. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwentong ito. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Paalam!